wherever the students go, the money would go. At ang mga makikinabang kasi dito no sa perang dumadaloy from the expenses of the students are the small and medium enterprises, no? Kasi syempre sila kakain sa kalenderya, kakain sila sa small eateries, kakain sila because they're students, they are on a budget. So Filipino people should really think more business-like when it comes to these things, no? Less their heart and more think about how they can actually use this as an opportunity in order to improve the local economies in our provinces. Pero dito tayo sa dito tayo sa iba lang na usapin, pero pwede nating makonekta pa rin yan kasi iba yung lumulutang ngayon sa media, sa mga lumalabas sa mga balita, no. Dahil merong lumabas na survey na ang pinakakailangan pa rin ng taong bayan is itong presyo ng mga bilihin na maibaba. Yung mga lumulutang na mga issue, tsa-tsa, issue dyan sa South China Sea, wala yun sa prioridad. Kulelat nga yung tsa-tsa eh. Nasa panghuli, tapos 4% lang yung doon sa Okta Research, yung patungkol dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea issue. Tingin mo, itong mga lumulutang ngayon, panakip lang ito sa kanilang kawalan ng malinaw at hindi naramdaman ng taong bayan na pagtugon sa pinaka-problema talaga ng bansa? Yes. Hindi natin alam kung ano na nangyayari sa ating bansa. Hindi ba recently itong Pangulong Marcos ay nanawagan na magtipid tayo ng kuryente. So it means that we have an energy crisis. We have a food crisis. Ano pa ba? Lahat na ata ng crisis na naranasan natin. Papunta na rin tayo ng World War II. Diba? So, itong ginagawa ngayon ni unang ginang Lisa Araneta Marcos, this reminds me of Marie Antoinette during late 18th century France na habang naghihirap ang kanyang mga nasasakupan ng kanyang asawa, ay siya ay walang ibang ginawa kundi magpasyala at magpasosyal, hindi ba? Kaya nga nag-quote si Marie Antoinette no ng kanyang famous word na let them eat cake, di ba? Pero ngayon, iba naman ang kataga ng ating unang ginang, imbis na let them eat cake, eh yun yung they're cute. And the critics are ugly, di ba? So same Marie Antoinette vibes. And Sas, bago ko lang bitawan namin, ikaw ay nag-aral din sa Netherlands at marami din siguro mga Pilipino na nakapag-aral din doon at sa iba't ibang mga bansa, yung mga foreign students, kumbaga. Nabuksan kasi itong issue naman dyan sa Cagayan. Nabahala. No? Ikinaalarma nila dahil dumami yung mga Chinese na mga estudyante. Ano ang nakikita mo rito, Sas? Considering part pala to, nung nakapanayam ko yung taga Bureau of Immigration, parte pala to ng turismo pa rin. Yung promotion sa ating turismo sa bansa. Baka hindi lang na-update yung nagpapanukala nitong investigasyon na naman. Yeah, well, I don't have the details kasi niya, no, Admar, kung anong dahilan kung bakit, ano yung pinag-aaralan ng mga foreign students dyan sa Cagayan. Most probably related to aquaculture, no, or agriculture. Sa isang, sa St. Paul University, actually, sa Tugigaraw nga, hindi nga sa buong, sabi ng CHED, isang paaralan lang, diyang St. Paul University. At yung lumabas ng mga balita, 4,000 raw. Pero sa clarification, mahigit 400 lamang ang mga nag-aaral dyan. Ang sabi naman ng immigration, dumaan naman sa tamang proseso at legal dahil bahagi nga nung promotion din sa turismo. Well, kung dumaan naman pala sa tamang proseso, bakit kailangan yung pahirapan yung mga estudyante nag-aaral dyan? That's plain and simple racism, no? Ganyan din ang nangyayari sa Amerika. You know, the Chinese scholars, ordinary students are being accused of being spies. Now, if it's true that they are spies, hindi pagpadala rin kayo ng mga Pilipino dito sa dyan sa China, no? Pero ang dami ng mga At mag-aral sa mga Chinese universities, gantihan nyo.
Di ba? Kung sa tingin niyo nagpadala ng 400 na espiya ang China bilang mag-aaral, no? Pinadala nila ng Tugigaraw or whatever. Magpadala rin kayo ng 400 na Pilipino at mag-aaral sa sa Beijing, sa Shanghai, di ba? Tit for tat. Diyos ko, puro kayo drama, no? Wala namang ma-achieve yan kundi magpapogi, no? Sana magising na mga Pilipino sa mga drama-drama ito dahil I don't know what the Filipinos want really for their country, and if they think that itong nangyayaring ito ay papunta dun sa goal nila, no? I don't know. Pero, Medyo mm. nakakagulo. Pero paano kung isipin naman ng China, SAS, na mga spiya, yung mga OFW sa Hong Kong, Taiwan, Macau? Yung kawawa. O edi kung sino yung congressman gustong magpagawa ng hearing na yan, pwede naman natin i-donate ang kanyang MOOE, no? Pwede natin i-sequester ang kanyang kayamanan. Diba? Tagho man o hindi para ibigay sa ilang, I think that's around 50,000 OFWs in Hong Kong and even from Macau, no? Para mabuhay ang kanilang mga pamilya. I'm pretty sure naman si congressman ay buong puso niyang ibibigay ang kanyang yaman sa ating mga OFWs na mapaghihinalaang espiya sa Hong Kong at Pero batay sa datos SAS na nakuha natin sa UNESCO na statistics, parang sinasabi na 1 million yung mga Chinese students all over the world, tapos ang may pinakamarami ay ang bansang dinidemonize ang China, Estados Unidos. Parang nasa more or less 300,000 yung mga Chinese doon. Yes, you know what? Because the United States is still the center of learning in the world, and a lot of Chinese parents, really see it as a prestige, no? If they can send their children to study in the United States. And these are paying students, ha? Hindi po yung mga scholars, they are paying students. So parang ano lang naman yan, no? There is a lot of things that can be gained from entertaining Chinese students. Actually, base sa aking pag-aaral sa nangyayari sa China, meron silang actually problema sa space for students in their schools. Kasi limited space, tas ang daming gustong mag-aral. Okay? Kaya maraming pumupuntang mga Chinese sa ibang bansa because kasi mahirap talaga makapasok sa Chinese university. The examinations are very tough, So, kung hindi sila makapasok sa elite university sa China, they might just well try the elite universities outside China, like in the United States, especially. Now, ang isang magandang magandang tingnan dito is look at this as an opportunity. Maybe the Philippines can partner with elite Chinese universities like Peking universities, Tsinghua, UIPE, Fudan, etc. And maybe they can open a branch in the Philippines so that pwedeng doon mag-aral ang ibang Chinese and of course Filipino. Diba? And that would actually help shore up the economy of a particular city. Kasi alam niyo sa Europa, no? Sa Europa may mga tinatawag na university cities. Yung mga cities na yon, ang bumubuhay ng ekonomiya ng mga cities na yon is the students, So pag meron kang halimbawa sa nagturo ako sa Maastricht, no? Sa Maastricht University, because of the students, yumayabong yung economy ng Maastricht. Otherwise, they will just rely on the older people living in that city. Diba? Even in an agricultural town in the Netherlands, there's a university there. It's an agriculture university, and a lot of students go there. So money goes wherever the students go, the money would go. At ang mga makikinabang kasi dito, no, sa perang dumadaloy from the expenses of the students are the small and medium enterprises, no? Kasi syempre sila kakain sa karinderya, kakain sila sa small eateries, kakain sila because they're students, they are on a budget. So Filipino people should really think more business-like when it comes to these things, no? Less their heart and more think about how they can actually use this as an opportunity in order to improve the local economies in our provinces, diba? Have a vision, di ba? Can you imagine, let's say, a very, very poor province, let's say the province of Martin Romualdez. Can you imagine, a very poor province like the province of Martin Romualdez hosting an elite Chinese university? Can you imagine kung ano yung biglang
biglang mangyayari sa economy ng local province na yan. It can do wonders, because students, they really spend money, not just for the education, but of course, nagtitrickle down ito sa mga SMEs, think about possibilities rather than being constricted by your narrow vision of patriotism. Mm. That's not patriotism that you are actually exhibiting, but what we call jingoism. Yun din yung nabanggit ni Governor Mamba kasi malaking tulong yun sa mismong syudad. Kung pagdududahan yun, baka sabi mo nga yung MOOE nung congressman na yun, baka yun na lang yung ibigay din sa mga maapektuhan din ng mga nagtitinda doon o nakakabenepisyo sa mga foreign students. Saka yun na nga, bakit ba Chinese students lang yung pinag-aanohan nilang turista? Bakit hindi na rin mga Chinese tourists? Bakit hindi na rin yung mga Chinese businessman? O di ba, paimbestigahan nila lahat, palayasin nila. Di ba? Wag silang tumanggap ng Chinese tourists, Chinese businessmen, Chinese students, etc. Baka mga espiya, no? And kung mangyari yun is, nananalig naman ako, Admar at Jade, na itong congressman na ito, idodonate niya ang kanyang tago at hindi tago na yaman para sa mga Pilipinong maapektuhan ng kanyang witch hunt. Okay.